May isang tanong na patuloy na umaaling-aungaw sa buong Lakers universe ngayong off-season at hindi ito tungkol sa mga superstar. Hindi ito tungkol sa isang pangalan na makikita mo sa mga highlight reel. Ito ay tungkol sa isang uri ng manlalaro na madalas na hindi napapansin ng mga casual na manunood. Ngunit alam ng bawat coach, bawat GM at bawat kampiyon kung gaano siya kahalaga. At ngayon, siya ay nasa gitna ng isa sa mga pinaka-intriguing na posibleng galaw ng Lakers ngayong tag-araw. Pag-usapan natin ito ng buong buo. Sa loob ng maraming linggo, patuloy na lumalabas ang isang pangalan sa mga usapan sa loob ng Lakers front office. Hindi siya ang pinakasikat. Hindi siya ang pinakamataas ang sweldo. Ngunit araw-araw habang naghahanap ang Lakers ng solusyon sa kanilang mga pangangailangan sa perimeter defense, ang kanyang pangalan ay laging nasa listahan. At may dahilan para doon. Ang tunay na katanungan, hindi kung angkop ba siya sa Lakers. Alam na ng lahat ng sumusunod sa basketball ang sagot doon. Alam na ng mga coach. Alam na ng mga analyst. Alam na ng mga kalaban. Ang tanong na nagpapanatiling gising sa mga Lakers decision maker ngayong gabi ay ito. Kaya ba nilang makuha siya? At magkano ang kayang ibayad ng franchise para sa kanya? Doon nagsisimula ang kwentong ito. Kung titingnan mo ang profile ng manlalarong ito, makikita mo agad kung bakit siya kapakipakinabang para sa isang team na naglalayong manalo ng kampeonato. Hindi siya ang klase ng manlalaro na kailangan ng 20 tira bawat laro para magkaroon ng epekto. Hindi siya kailangan ng bola sa kanyang mga kamay sa bawat possession para maramdaman ng koponan ang kanyang presensya. Ang kanyang trabaho ay simple sa papel, ngunit napakahirap gawin sa katotohanan. Bantayan ang pinakamapanganib na manlalaro ng kalaban. Bawat gabi, bawat laro, nang walang reklamo, nang walang pahinga. At gawin itong may kahusay ang nabihirang makita sa buong liga. Para sa isang Lakers team na nakapaligid na sa isang bagong franchise cornerstone at naghahanap ng mga piraso na makakatulong sa kanya na lumabas sa mahahalagang sandali ng mga playoff. Ang ganitong uri ng manlalaro ay hindi lamang kapaki-pakinabang. Siya ay kailangan. Pero dito nagsisimula ang komplikasyon. Sa buong liga, maraming contenders ang naghahanap ng eksaktong klase ng manlalaro na ito. At dahil doon, ang kanyang trade value ay mataas. Hindi lang naman ang Lakers ang may interes. At kapag maraming team ang nagnanais sa iisang manlalaro, ang presyo ay hindi nagbabago pababa. Ang mga nakakaalam ng sitwasyon ay nagsasabi na ang usapan ay malamang na umikot sa paligid ng isang first-round pick, isang buong first-round pick, para sa isang manlalarong hindi pangunahing scorer, hindi palaging nasa highlight, at hindi palaging pinag-uusapan pagkatapos ng laro. At doon ang totoong dilema para sa Lakers. Kung ika'y isang Lakers fan na nakikinig ngayon, naiintindihan mo ang banat. Ang mga first-round pick ay hindi basta-basta. Sila ang kinabukasan ng isang franchise. Sila ang barya na ginagamit para makuha ang mga susunod na superstar. Ang bawat first-round pick na inilalabas ng Lakers ay isang apuesta, isang pahayag na ang manlalarong makukuha nila ngayon ay mas mahalaga kaysa sa kahit sinong maaari nilang madraft sa hinaharap. Kaya't ang tanong ay hindi lamang tungkol sa isang trade. Ang tanong ay tungkol sa direksyon ng buong franchise. Kung nagustuhan mo ang ganitong uri ng malalim na pagsusuri, ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at kapwa Lakers fan.
Ang bawat share ay nakakatulong na makarating ang ganitong usapan sa mas maraming tao at mas marami tayong maaring makausap tungkol sa basketball na tunay na mahalaga. Pag-usapan naman natin ang salary side ng kwentong ito dahil dito lalo itong nagiging komplikado. Ang kontrata ng manlalarong ito ay nasa paligid ng 17 milyong dolyar. Hindi ito ang pinakamaliit na halaga sa trade market, ngunit hindi rin ito ang pinakamabigat. Para sa Lakers, ang hamon ay ang paghahanap ng tamang trade structure na magiging legal at makatuwirang mula sa salary cap perspective. Kailangang maghanap ng paraan para matugma ang mga numero. At sa NBA, ang ganitong bahagi ng proseso ay madalas na mas mahirap kaysa sa pagtatayo ng linya sa court. Ngunit may ilang malalim na nakakaalam ng mga ganitong transaksyon na nagmumungkahi na maaring may alternatibong paraan ng pagbubuo ng deal. Isang setup kung saan ang draft compensation ang magiging puso ng kasunduan at ang ibang bahagi ay maayos na maayos sa pagitan ng mga team. Ang ganitong uri ng creative structure ay hindi bago sa NBA. At para sa isang front office na sapat ang karanasan, hindi ito imposible. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalaga, ang roster fit. Madali itong i-visualize. Kapag isinama mo ang manlalarong ito sa linyang mayroon na ang Lakers, biglang may nagbabago. Biglang may isa pang manlalaro sa perimeter na kayang harapin ang pinakamapanganib na scoring threat ng kalaban. Biglang ang presyon sa ibang manlalaro ng Lakers ay bumababa dahil hindi na kailangan ng isa sa kanila na gumastos ng lahat ng kanyang enerhiya sa defensive end bago pa man siya makarating sa offensive side ng court. Ang ganitong bagay ay hindi laging lumalabas sa stat sheet. Hindi mo ito makikita sa traditional box score. Ngunit makikita mo ito sa mga mapagpasyang sandali. Sa ika-4 na quarter ng isang playoff game, kapag kailangan ng koponan ng isang taong hindi masisindak, hindi maagang sumusuko, at gagawin ang kanyang trabaho nang walang dahilan para humingi ng pasasalamat. At tungkol sa timeline, magkakasabay ang lahat. Hindi ito isang rental player, isang manlalaro na makukuha mo para sa isang season tapos aalis na. Nasa tamang edad pa siya para maging bahagi ng pangmatagalang plano ng Lakers. Ibig sabihin, kung gagawin ang trade, hindi lamang ito para sa ngayong Ton. Ito ay isang investment sa mga susunod na season, isang manlalaro na maaring maging bahagi ng pundasyon ng isang bagong Lakers era. Yan ang nakakatukso. Iyan ang dahilan kung bakit ang kanyang pangalan ay hindi nawawala sa mga listahan ng Lakers front office. Pero huwag nating kalimutan ang pinakamalaking panganib. Kung ang mga usapan ay umabot sa punto kung saan maraming contenders ang sabay-sabay na naghahanap ng kanyang serbisyo, ang presyo ay maaaring tumaas ng hindi inaasahan. At kapag nangyari iyon, ang Lakers ay maaaring mahanap ang kanilang sarili sa isang mahirap na posisyon, magbayad ng labis o umalis ng walang dala. Kung mangyari ang pangalawa, may mga alternatibo. Ang trade market ay laging may mga pagkakataon para sa isang organisasyong may malinaw na plano at sapat na resources. Ngunit kung mangyari ang una, kung ang presyo ay umabot sa punto na hindi na matutuwiran, ang Lakers ay maaring magsisi sa desisyon ng matagal pagkatapos matapos ang season. Iyan ang totoong panganib. At iyan ang dahilan kung bakit ang desisyon na ito ay hindi basta-basta. Sa huli, ito ang katotohanan ng sitwasyon. Ang uri ng galaw na ito, ang pagkuha ng isang world-class defender na hindi nangangailangan ng malaking papel sa offense, ay na hindi ang uri ng trade
na magdudulot ng pinakamalaking headlines sa susunod na umaga. Hindi ito ang uri ng bagay na magpapatingkad ng mga marquee na announcement. Hindi ito ang move na magpapabulalas sa lahat. Ngunit sa loob ng locker room, sa loob ng training facility, sa mga mahahalagang sandali ng isang playoff series kung saan ang bawat defensive possession ay may timbang na katumbas ng isang buong season, ang ganitong uri ng manlalaro ang nagtatayo ng mga kampeyon. At iyan ang dahilan kung bakit kahit walang malaking fanfare, kahit walang grandiosong announcement, ang pangalan niyang ito ay patuloy na lumalabas sa mga usapan ng Lakers front office. Ang tanong ay nandoon na. Handa ba ang Lakers na gumastos ng isang first-round pick para sa isang manlalarong hindi muna makikita sa pinakamaliwanag na ilaw ng entablado, ngunit sa tamang sandali? Sa tamang series, sa tamang game, sa tamang possession, ay maaaring maging eksaktong kaibahan sa pagitan ng panalo at pagkatalo? Iyan ang tanong na dapat sagutin ng Lakers front office. At ang sagot nila dito ay magpapakita sa atin ng maraming bagay tungkol sa uri ng koponan na gustong itayo ng organisasyong ito. Kung nag-enjoy ka sa uri ng usapan na ito, kung gusto mong ma-up-to-date sa lahat ng nangyayari sa paligid ng iyong paboritong koponan at nais mong marinig ang mga pagsusuring hindi ka basta-basta makikita sa ibang lugar, i-like ang video na ito, mag-subscribe, at ibahagi sa bawat basketball fan na kilala mo. Sama-sama nating abangan ang kung paano mabubuo ang kwentong ito. At kung ang pangalang ito ay magiging bahagi ng bagong kabanata ng kasaysayan ng Lakers,